Breaking news mga kababayan, bansang Iran, nayanig sa patikim ng Amerika. Binulaga ng malalakas na pagsabog ang araw ng Sabado sa bansang Iran, January 31. Literal na mga pagsabog. Ilang lungsod sa bansa, kabilang na ang kabisera ng Tehran. Ayon sa inisyal na ulat ng IRGC, gas leak lang daw ang pinagmula ng pagsabog. Pero kumalat ang bulong-bulungan na isang drone strike na ang layunin ay tangkang pagpaslang sa commander ng IRGC ang nangyari. Iranian state media is reporting that an explosion has occurred at an 8-story building in the city of Bandar Abbas on the Gulf Coast. Those reports saying the cause is unknown, but the blast is being investigated. However, rumors on social media say the Revolutionary Guard's Navy commander may have been the target, a claim that the country's semi-official news agency says is completely false. Ang unang pagsabog ay naganap sa isang apartment sa Bandar Abbas. Ang Bandar Abbas ay isang strategic major seaport sa katimugang bahagi ng Iran. Naganap ang insidente bandang alas 3 ng hapon, oras sa Iran. Opisyal na kinumpirma ito ng IRCG. 8 palapag ang nasabing gusali at 2 palapag dito ang nawasak sa pagsabog. Wasak din ang ilang mga sasakyan at pamilihan sa lugar. Ayon sa isang lokal na opisyal, 1 ang patay at 14 naman ang sugatan, pero hindi pa daw tiyak kung ano ang sanhi ng pagkamatay. Naganap ang pagsabog ilang araw bago maganap ang isang naval exercise na gaganapin din sa dagat na malapit sa pantalan ng Bandar Abbas. Malapit din ang Bandar Abbas sa bahagi ng Arabian Sea kung saan nakahimpil ang lumalaking puwersa ng Estados Unidos. Agad na kumalat ang mga balibalita na target umano si Alireza Tangsiri, commander ng hukbong dagat ng Iran, dahil ang buong gusali ay pag-aari ng IRGC at napapalibutan pa ng mahigpit na security at proteksyon. Pero ayon sa RIGC, buhay pa naman daw ang nasabing komandante at wala rin daw assassination na naganap. Pero nagkalat pa rin sa social media ang mga post na nagsasabing nasawi daw si Tangsiri. Isa pang pagsabog ang dumagundong sa lungsod ng Avaz sa Timog. Mas malaking pagsabog ito kumpara sa naganap sa Bandar Abbas. At ayon sa ulat sa Iran, gas leak din daw ang sanhi nito. Kumalat daw ang apoy mula sa mga nasusunog na tuyong damo sa kahabaan ng Sher River. 2 ang sugatan at 4 ang patay sa insidenteng ito. Ang ikatlong pagsabog ay naganap naman sa mismong lungsod ng Tehran. May mga larawang lumalabas pero walang aktwal na footage. Ayon sa mga nakasaksi, may nakita daw drone na lumilipad bago ang pagsiklab ng apoy, pero hindi pa ito kumpirmado. Isa pang pagsabog, ang pang-4, ang naganap naman sa lungsod ng Qom. Ayon na rin sa mga lumabas na video, napakakapal ng usok at malaki ang naging pinsala nito. Mayroon ding mga reconnaissance helicopter sa paligid. Ayon sa bansang Israel, wala silang kinalaman sa sunod-sunod na mga pagsabog. Itinanggi din ito ng US. At maging ang mga pro-Iranian regime ay hindi rin tiyak kung sino ang may gawa. Pero ang katotohanan na ang 4 na pagsabog na ito na naganap lamang sa loob ng isang araw sa mismong kalagitnaan ng tensyon ang nagpapahiwatig na posibleng hindi ito basta aksidente lamang. Pero bago pa ang 4 na pagsabog na ito, isa pang naunang pagsabog ang naganap noong January 26 sa isa sa mga nuclear sites ng Iran, sa Parchin Military Center sa region ng Pakdasht. Nang marinig ang pagsabog, dali-dali daw napatakbo ang mga lokal na opisyal para tingnan kung ano ang nangyari. Nag-utos din ng agarang investigasyon ang gobernador ng lalawigan at ayon sa otoridad, isang routine test lang daw ang nangyari. Wala naman daw banta o anumang aksidente, pero ayon sa ulat, napakalakas daw ng pagsabog na nagdulot ng pagyanig sa lugar. Ayon sa ilan, pananabutahe ang dahilan nito. Posibleng may isang foreign intelligence na nakapasok sa isang sensitibong bahagi ng pasilidad, pero dahil walang malinaw na ebidensya, nananatiling haka-haka pa ang mga kwentong ito. Matagal nang binabantayan ang Parchin site dahil sa posibleng koneksyon nito sa nuclear ambitions ng Iran.
Bagaman itinanggi ng Iran na ginagamit ang site na ito para sa paggawa ng nuclear weapons, ipinapakita ng mga satellite images at intelligence leaks na posibleng bahagi din ang pasilidad na ito sa mga ginagawang nuclear weapons research. Maliban dyan, naging target na rin ang Parchin ng mga military actions noong 2025 nang mapaulat na tinamaan ng airstrikes ang ilang bahagi ng complex nito. Tensyonado na ang buong Iran, partikular ang mga nasa Bandar Abbas. Kinakabahan ang mga tao kung indikasyon na ba ito ng pag-atake ng Amerika, pero pinipilit pa rin nilang mabuhay ng normal doon. Ang kaba ng mga tao ay bunsod na rin ng lumalakas na presensya ng Estados Unidos sa rehiyon gaya ng Air Force, Air Defense, radar systems at troop mobilization. Kaya naman maraming mga Iranians ang nakaabang kung itutuloy ba ni Pangulong Donald Trump ang pag-atake. Nakita na rin daw kasi nila ang eksenang ito sa Venezuela ilang linggo na ang nakakaraan, kung saan napakaraming mga barkong pandigma ng Amerika ang pumalibot sa Caribbean Sea bago tuluyang dinakip si Nicolas Maduro. Ang tawag ng mga eksperto dito, gunboat diplomacy. Kailangan nilang makipagkasundo dahil nakatutok sa kanila ang mga gamit pandigma ng Amerika. At habang lalong tumitindi ang tensyon, marami na din daw Iranians ang pinipilit na makaalis sa bansa tulad ng nangyari noong 12 Days War sa pagitan ng Iran at Israel. Marami ang naniniwala na targeted attack ang nangyari sa mga nasabing lugar ng pagsabog, pero kulang na kulang pa ang mga detalye. At kung sapat naman ang mga detalye, posibleng ilabas ito ng mga otoridad sa mga susunod na araw pa. Bagaman walang opisyal na sinisisi ang Iran sa mga naganap na pagsabog, kapansing-pansin naman na sinisi ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang Israel, ang Amerika at mga bansang Europeo sa mga kaguluhang nangyayari sa kanilang bansa. Sinisi niya ang mga nasabing bansa sa isang talumpating ginawa niya matapos ang mga pagsabog noong Sabado. Siyempre, sa kasamaang palad, alam na nating lahat kung ano tong mga nangyayari ngayon. Si Trump, si Netanyahu, o kahit ang mga Europeo, lahat sila ay nagsusumikap na magpasiklab, maghasik ng pagkakahati-hati at idinamay pa ang mga inosenteng tao sa kilusang ito at itinulak sila sa mga lansangan. Nag-uudyok sila na dapat paghiwa-hiwalayin ang mga bansang ito gaya din ng sinabi nila, para lumikha ng alitan at puot sa pagitan ng mga tao, para maghasik ng pagkakawatak-watak. Sa isang normal na protesta, hindi mo kailangang kumuha ng baril. Walang pinapatay na sundalo, hindi sinusunog ang mga ambulansya, hindi sinusunog ang mga pamilihan. Nagpoprotesta lang sila, mga sibilyan, at tungkulin nating umupo at pakinggan kung ano ang kanilang sinasabi. Obligasyon nating tugunan ang kanilang mga hinaing at handa tayong makinig. Sa kabilang banda, nagbigay din ng reaksyon si Iranian Supreme Leader Ali Khamenei matapos ang mga pagsabog. Ayon sa kanya, kapag daw sumiklab ang gera, asahan na ito'y magiging isang regional war kung saan ang lahat ng mga bansa sa Middle East ay posibleng madamay. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei says an attack by Washington would lead to a regional war. He says Iranians should not be afraid of Donald Trump's threats. Kung minsan, kapag nadidinig ninyo na nagsasalita sila tungkol sa digmaan na sinasabing aatake sila gamit ang kanilang mga eroplano at iba pa, hindi na yan bago. Noon pa man, paulit-ulit nang nagbabanta ang US na lahat ng opsyon ay nasa mesa. At dun sa lahat ng opsyon nila, laging kasama dyan ang digmaan. Lagi nilang sinasabi yan. Ngayon, inuulit na naman yan nitong taong nandyan. Palaging sinasabi na nagpadala sila ng aircraft carriers, kesyo ganito ganyan yung ginawa nila at kung ano-ano pa. Sa palagay ko, hindi nila dapat takutin sa ganyang pananalita ang bansang Iran. Hindi naaapektuhan ng mga ganyang salita ang bansang Iran. Hindi sila natatakot na manindigan para sa tama. Hindi kami ang nagsimula ng digmaan. Wala kaming intensyon na apihin ang sinuman. Hindi namin hangad na umatake sa anumang bansa. Pero sino mang magtatangkang lumusob o manakit ay haharap sa isang matinding ganti mula sa bansang Iran. At dapat malaman din ito ng mga Amerikano na kapag nagsimula sila ng digmaan, sa pagkakataong ito, magiging regional war ito.
Ayon sa mga eksperto, pilit na ipinapakita ng Supreme Leader ng Iran na matatag pa rin ang kanyang bansa, na tila hindi sila apektado sa mga nangyayari. Pero ang totoo, nababalisa na ang buong bansa dahil sa mga susunod na posibleng mangyari. Nagpagawa na rin ang Iran ng mga libingan para sa mga sundalong Amerikano, ayon yan sa ulat ng Iran International. Ginawa ang mga libingang ito sa Behesht Zara sa lungsod ng Tehran. Ayon sa Iran at sa Turkey, patuloy pa rin daw ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Pero maraming mga eksperto ang naniniwala na tapos na ang panahon ng diplomasya dahil naghahanda na ang Israel sa isang posibleng gera at naka-high alert na ang lahat ng mga air defense system sa buong bansa. Ayon pa sa mga negosyador ng Iran, tila imposible talaga ang negosasyon ngayon. Masyado daw kasing hindi makatotohanan at imposibleng mapagkasunduan ang mga kondisyong hinihingi ni Pangulong Donald Trump. Pero sa kabila nito, desidido pa rin ang magkabilang kampo na ituloy ang usapan. Sa paniniwalang dito nakasalalay ang kinabukasan ng kapayapaan at seguridad ng buong Middle East. Ngayong araw, February 3 dito sa Pilipinas, magaganap ang negosasyon sa pagitan ng mga kinatawan ng Iran at ng Estados Unidos. Marami ang nagsasabi na walang patutunguhang maganda ang usapang ito dahil sa tila langit at lupang salungatan ng mga kahilingan at kondisyones ng dalawang panig. At ayon kay Pangulong Trump, kung sakali man daw na wala talagang mangyari sa kanilang usapan, mayroong hindi magandang mangyayari. Right now we're talking to them, we're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great, and if we can't, probably bad things will happen. Kinumpirma naman ni Pangulong Trump na hindi pa niya nababanggit sa mga kaalyadong bansa kung ano ba talaga ang planong gagawin sa Iran. Baka daw kasi may mangyaring masama kapag sinabi niya ang mga plano sa kanila. Ayon kay Pangulong Trump, hindi daw niya pwedeng sabihin sa kanila kung ano ang plano. Kapag sinabi niya ito sa kanila, wala daw pinagkaiba yon sa pagsasabi ng plano sa mga reporters. Baka mas masama pa daw kasi ang mangyari. Pero ayon sa source ng pahayagang Iran International, napagdesisyonan na daw talaga ang military actions. Tanging ang oras na lang ang pinagdedebatihan kung kailan ito isasagawa. Kung matatandaan, sinabi ni Pangulong Trump noong Huwebes na plano niyang makipag-usap sa Iran, kahit ang totoo ay nagpadala siya ng mga bagong puwersa sa Middle East, at sinabi pa ng head ng Pentagon na handa na ang militar na isagawa ang pasyang gagawin ng Pangulo. Naniniwala daw kasi ang mga tagapayo ng Pangulo na ang sitwasyon ngayon ay once in a lifetime opportunity na, kaya mas mataas ang level of preparation kumpara noong 12 Days War. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.